Ano? Ha? Anong gusto mo sabihin? Ba't umakyat ka? Anong gustong sabihin ng baby ko? Anong gustong sabihin niyan? Bakit umakyat sa kama? Ha? Anong problema niyan? Ha? Anong problema? Bakit na naman? Alam mong paalis na naman kasi ako. Ano? And guys, ganyan siya. Pag nararamdaman niyang aalis na ako, papasok ako, ikot-ikutan na niyan ako hanggang sa... Dati hindi yan sumasampa rito eh. Pero yun, napilitan siya, bumwelo. Para lang makasampa. Tapos yan, lalambing-lambing sa akin. Kaya sabi ko, anong kailangan niya? Ha? Lotus, my little girl. Karamdam ka na naman na aalis ako eh, no? Papansin-pansin ka na naman eh. Ha, tustos? Still sa kaliitan niya, kahit may kasalanan siya, hindi ko siya mapalo basta. Naawa ako sa kaliitan niya, hindi ko siya mapalo. Pero talagang minsan nakapanggigil kasi may ugali siya eh. Yan, ganyan. Yan. Tapos, ano sinasabi ko? May ginagawa siya minsan. Halimbawa, huwag magkamaling malaglag ang ang tissue paper. Kaya yung toilet paper. Yan. Ang gagawin niyan, pagka naabot niya halimbawa yung toilet paper. Naku, sisira-sirain niya yun. Talaga maglalaro siya. Pagkatapos, sirain yun. Siyempre, nagkalat na rito. Sa liit ba naman ng bahay mo, pagkatapos makita pa yung kalat na ginagawa niya. Ganyan siya eh. Ang nakakatuwa lang naman sa kanya, isang bagay na talagang kaiba. Pag magsi-CR siya, sa banyo talaga. Papasok siya sa banyo, doon siya iihi, doon siya dudumi. Kaya hindi gaanong mahirap. Mula nung maliit siya, ganyan na siya. Na banyo agad ang natutunan niyang pasukan mula nung natuto siyang Ito, ang liit-liit niya talaga. Niregalo siya sa akin ng anak ko. Birthday ko yata yun, or Christmas, di ko na matandaan. Ang liit niya, parang titingnan mo, hindi siya mabuhay. Magtataka ka naman sa siyam na anak nung nanay niya, kasi nagbe-breed yung anak ko nun. Sa siyam na silang magkakapatid, kung bakit siya ang napakapangit. Ang pangit niya talaga. Hindi biro ang kapangitan niya. Pero, ako naman mahilig sa aso. Nung binigay sa akin, sabi ng anak ko, Mama, kunin mo nga ito, kawawa naman, lagi tinatapon ng nanay niya. Kung saan ko na lang hinahanap. Ang liit niya kasi, mantala yung mga kapatid niya, nagtatakbuhan na, naglalaro na. Siya hindi. Talagang andun lang siya, lagi lang siya nasa sulok. Tapos itinatapon lagi ng nanay kung saan sa nahanap. Minsan nahanap siya sa parang sabi natin days pa lang na ipinanganak siya. Kaya sabi ko ganun. Ano ba naman to? Bakit ganun? Minsan tumulong pa akong naghanap. Alam nyo, yung sopa kasi nila may butas na maliit sa dulo. Napasok niya yun. So, nasa sapin siya ng sopa. Yung pinaka-lining sa ibaba ng sopa. Andoon siya. Umiyak lang, kaya nahanap. Ang nangyari, binigay na lang sa akin, ay inalagaan ko naman. Ay, ito, lumaki na siya, kita mo naman, Ganyan. Lumaki rin siya. Maliit nga lang, kaya lang hindi ko siya pinag-anak, hindi siya na-stud talaga. Ayoko, kasi sa kaliitan niya, natatakot ako, baka hindi niya kayaning mga anak. Ayaw rin naman ng anak ko dito na ipaano siya, na ipabuntis. So, ngayon, sa dami na naging lahi niya na Yorkie, wala na, siya lang naiiwan.
Iiwanan siya. Siya lang ang naiiwan ay hindi pa nagkaanak. Sabi ko nga sa mga anak ko, yun ang pinakamabilis sa mga binibreed nyo. Itong lahi na to. Ito pa ang binitawan nila. Eh, namatay na yung nanay niyan. So, siya na lang talaga sa lahat ng lahi na Yorkie. Siya lang naiiwan. Medyo, sa ngayon, medyo may edad na siya. Medyo nagsisisi ako na sana pinabuntisan ko na lang siya talaga. Pero ang laki na pinagbago niya na lumaki, gumanda. Pangit niya talaga noon eh. Kaya walang kumukuha. So, ayan na. Ay, baba na. Baba ka na? Ha, Tos? Baba na ikaw? Sige na, maliligo ako eh. Bye-bye. Bye-bye. Pasok akong banyo. Pinagkaingat-ingatan ko ito. Sabi ko nga eh. Sabi ko minsan kinausap ko siya. Sabi ko, Lotus, huwag mo ko iwanan na, sabay tayo. Sabi ko ganun sa kanya. Parang hindi ko matake na na hindi na kita makikita. Ayaw mo na sa akin? Ha? Ayaw na daw ng tustos. Bakit daw? Umalis na naman yan. Ayaw mo na? Babay na nga. Sige na, babay na daw si mama. Babay na rin ako dito. Gusto ko makita sana yung mga laro mo. Kaya lang pag binibidyo ka na, ganyan ka na. Iwas ka na ng iwas. Ganyan siya guys. Pagka nakita niyang hawak ko na yung cellphone, alam niyo, ibibidyo ko siya, alis na yan. Punta na siya sa ilalim ng kama ko. Ganun siya. Kaya, babay na muna guys. See you again.